Kalalabas lang ng spoilers para sa One Piece Chapter 1164 at dito mangyayari ang pinakamatinding bakbakan sa kwento, ang laban sa gitna ni Demon Sebek at sa duo ni Garp at ni Roger. Dito din masasagot ang lahat ng katanungan nyo guys, kung tutulong ba ang mga members ng Rocks Pirate na si Whitebeard, si Kaido at si Big Mom para labanan ang kanilang captain o hindi, malalaman natin yan dito. As well as kung anong mangyayari kay Peach at kay Aris, makakaligtas ba sila o makakapture sila nitong si Imu. Dito din natin malalaman kung completely matitaken under control ba ni Imu itong si Rocks gamit ng kanyang Domi Reversi o hindi. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler ng chapter 1164. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Habang nagiging isang demon na itong si Sebek, may tumatakbo na kwento na bagay or memory sa loob ng kanyang utak. At yun ay ang kanyang pinaniniwalaan ang previous king of the world ay itong si Davy D. Jones. So maraming nagsa-speculate at alam naman natin na karamihan sa mga kwento sa loob ng One Piece ay pinaniniwalaan na si Joy Boy ang previous king of the world. So nangangahulugan ba ito na ang tunay na identity ni Joy Boy ay si Davy D. Jones? Isa ito sa pinaka-controversial na topic ngayon sa spoilers na ito, na mangangahulugan ng ancestor pala nitong si Blackbeard ay si Joy Boy. Pero hindi natin yan mako-confirm dito at malalaman natin ang mas mataas pang hint, mas detalyadong information pagdating ng full chapter. But that is very unlikely dahil kung totoong yun ang case, mangangahulugan lamang na mas may connection pa talaga itong si Blackbeard kay Joy Boy kaysa kay Luffy. Matapos ang parabang konting flashback na yon, ang konting pag-flash ng memories nitong si Davy D. Sebek or nitong si Rocks, completely na taken over na siya ng pagiging isang demon ng Domi Reversi. Pero meron pa itong konting plot twist guys, kaya tapusin nyo ang video. Na nangangahulugan at first, unlike ni Dory at ni Brogy at ng iba pang mga giants, malakas din talaga ang will nitong si Sebek. Hindi siya agad-agad naging isang devil, pero after fighting back, hindi niya talaga ito kayang labanan. Which must be because na-meet nitong si Imu ang mga conditions para ma-turn talaga siya into a devil. Nang dahil dito, ang unang kinalaban dito ni Sebek ay si Kaido at si Big Mom. Tama kayo guys nang narinig, hindi na diskusyon kung makikipaglaban pa ba ang members ng Rocks crew dito kay Sebek dahil tinalo niya mismo si Kaido at si Big Mom. And basing sa context ng spoilers na ito, it seems as if hindi naging matagal ang laban na yon. Parang katulad lang siguro ng ginawa ni Sebek kay Garling na hindi nakakapagtaka after na ma-turn nitong si Sebek sa isang devil, for sure mababuff din siya, magiging mas malakas pa siya kumpara sa kanyang original na form. Buti na lamang kahit na binigyan ng napakatigas, napaka-firm na command nitong si Imu si Sebek na patayin niya ang kanyang mag-ina. Napatayin niya si Peach at si Aris. Dito pumasok ang isa pa nating MVP sa God Valley incident na walang iba kung hindi itong si Kuma. Sa pamamagitan ng kanyang popo fruit or ng kanyang kakakain pa lamang, kako-consume pa lamang na Nikyu Mi, nagawa din niyang mai-teleport at mai-rescue ang mag-ina ni Peach at nitong si Aris palayo mula sa God Valley. Meaning kahit gaano pa kalakas si Sebek, kahit maubos niya pa ang lahat ng mga tao sa loob ng God Valley, hindi niya na mahahanap ang mag-ina niya dahil hindi naman niya alam kung saan sila isinend off nitong si Kuma. At dahil nga doon guys, dinagdagan na naman ni Imu ang order, ang command na ibinigay niya kay Devil Sebek. At ang panibagong utos na yon ay ang patayin ni Sebek. I-wipe out ni Sebek ang lahat ng tao na nasa loob ng God Valley. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa context ng spoiler na ito, ibig sabihin dito guys ni Imu, hindi lamang ang mga pirates, hindi lamang ang pinakamalalakas na mga pirata na kaharap niya ngayon, kung hindi maging including ang mga marines, maging itong si Garp. Dahil siguro ayaw nitong si Imu na malik ang tungkol sa existence niya, ang pag-appear niya sa God Valley dahil mataas ang tsansa kung may sino man na makakaligtas mula sa insidenteng yon, pwedeng ikalat ng impormasyon tungkol sa existence ni Imu. Ngayon the plot hole in there is, hindi natin alam kung bakit hinayaan ni Imu na makasurvive pa si Garp. Kahit alam natin na oo malakas si Garp, isa pa rin siya sa asset ng mga Marines maging ng world government dahil under nga nila ang mga Marines
Still, that is quite contradicting. Pwedeng isipin na lang natin guys na kaya pinasurvive or hinayaan ni Imu na mabuhay si Garp is that gagamitin niya si Garp at si Roger para sa kwento, para palabasin na ang dalawang ito ang nagtulungan para patayin si Sebek, which is hindi ang katotohanan, pero kailangan nilang gumawa ng kwento ng isang propaganda para pagtakpan ang totoong nangyari sa God Valley. Pero nagkaroon ng isang himala dito na ipakita nitong si Rox na kahit isang devil na siya, kahit nagamit na sa kanya ni Imu successfully ang Domi Reversi, nakakapagsalita pa rin siya. May natitira pa rin consciousness sa loob ng katawan nitong si Rox. At ang consciousness na yon ang sapilitang nagsalita at sinabi dito kay Roger at kay Garp na patayin na daw nilang dalawa siya. Na para bang gusto na lamang niya na matapos ng paghihirap niya dahil hindi na din naman niya makontrol ang kanyang katawan at mataas ang tsansa mapapatay lamang niya maging ang kanyang mga comrades sa loob ng God Valley Island. At kung makakasurvive siya dito, pwedeng gamitin pa ni Imu ang kanyang katawan para patayin ang kanyang sariling mag-ina. At sa ending ng chapter na ito, ay nabanggit na dito na daw magsisimula ang 2v1 battle, ang Roger at Garp duo kontra kay Sebek. Or sabihin natin sa devil form ni Sebek nang dahil sa Domi Reversi nitong si Imu. Ngayon, tama nga ang hinala natin sa ating theory, mangyayari talaga ito guys. Totoong nangyari ang binanggit ni Sengoku but partially only. Hindi buong kwento yon, pero nangyari talaga ang 2v1 dahil nagamitan ng Domi Reversi itong si Sebek. Also, kung babalikan natin ang earlier part ng spoiler, ang unang parte na kung saan iniisip nitong si David D. Sebek or nitong si Rox na si David D. Jones daw ang previous king of the world, pwede bang totoo yun or pwede bang hindi? Dahil unang-una sa lahat, alam natin kung gaano katalino itong si Sebek. Alam natin na hindi siya basta-basta mag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Pangalawa, hindi siya basta-basta maniniwala sa mga kung ano-anong sabi-sabi lamang. At alam din natin na mataas ang tsansa na ang knowledge niya na yon, ang wisdom niya na yon tungkol sa kung ano talaga si David D. Jones ay pwedeng totoo talaga. At kung totoo yon, it would only mean na si David D. Jones at si Joy Boy ay iisa. But also, don't be confused guys. Huwag kayong malilito dahil there is no confirmation din naman before na itong si Joy Boy talaga ang previous king of the world. So mataas ang tsansa na kung totoo ang sinasabi nitong si Sebek, pwedeng hindi sila iisa at hindi talaga si Joy Boy ang previous king of the world. The only thing we know here is that parehong malakas ang impact ni Davy Jones at ni Joy Boy kay Imu. Kaya ganito na lamang ang tinetake niya na countermeasures para lamang mapigilan itong si Sebek. Pero tulad ng dati, kailangan nyo pa rin antayin at panoorin guys ang ating full chapter review para ang lahat ng information dito na hindi pa na-specify, hindi pa na-confirmed at hindi ganun kalinaw ay mas maintindihan nyo pa pag-release natin ng full chapter review, which will be by Friday or by Saturday. Kaya stay tuned. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.